Nabot ng Declaration of Voluntary Surrender ni Pastor Kibuloy ay kakalad ka rin, bubugbugin, tatransyonin, titirgasin, at kung manglaban pa at manindigan na wag iwan ang inyong rightful ownership to the compound in Davao, pwedeng barilin ang ilan sa inyo at pwede ring pagpuhulihin o mapatay ang ilang mga leaders ninyo. Matter of 10 minutes lang ang palugit ng sumabog ang balita that Pastor Kibuloy decided to have the moral duty to stand up for the congregation and voluntarily surrendered kahapon. Una siya nag-surrender sa Armed Forces of the Philippines, partikular sa Philippine Army, and the next, it was only coordinated to the PNP. Yan ang totoo. And Pastor was never inside the tunnel, never inside the bunker. Saan ang galing si Pastor at bigla na lang sumulpot doon sa area nang galing sa puso ng bawat nagmamahal na mga kasapi at kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya hindi nila mahanap-hanap ang heartbeat dahil milyon-milyon ang heartbeat na nagbibigay buhay kay Pastor Kibuloy. Ayan ang nasaksihan ng buong bansa sa loob at labas ng bansa kung papaano ka-committed ang bawat manggagawa ng KOJC na napiling matatag at nananalangin at hindi nanlaban sa mga berdugong pulis. Kaya ngayon ka Eric, at yan inihanda natin, at dahil dyan bago ang mga paglilinaw na pahayag ni Atty. Torion, bumabalik tayo sa Liwasang Bonifacio sapagkat hindi pa tapos ang laban na ating pinaninindigan. Pagbabago sa nabubulok na lipunan, pagbabago sa bulok at abusado, inutil na gobyerno ni Bongbong Bangag Marcos. laban kasama ang bayan! Laban Kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan. Nang isang picture lang sa loob ng C-130 habang nakaupo na sila Pastor Kibuloy. At ang picture kailangang ipadala sa abroad kay General Marbil at kay Abalos. Magkasama sila sa Dubai o sa United Arab Emirates. Sabi ko kanina kay Brother Franco, that was the crucial 10 minutes. Kasi kung na-delay yun, ang order ay lulusubin na. At kukubkubin ang buong compound, kakalad ka rin ng pwersahan, sasaktan kung kinakailangan, bubugbugin kung kinakailangan, titirgasin kung kinakailangan, ang lahat ng mga nasa loob ng compound, walang sisinuhin. Bata, matanda, babae, lahat ng mga sibilyan. Matter of 10 minutes lang yung picture na yon na ipadala. So klaro nag-surrender voluntary si Pastor sa Armed Forces of the Philippines kasi may tiwala siya na hindi siya sasaktan, igagalang ang kanyang mga fundamental na mga karapatan at ganun din ang mga kasama niya. Hindi kagaya ng ala Bertugo na pagtrato ng pulis ni Marcos. Pero ano pong na-reveal, Brother Franco, kaninang umaga? Hindi pala totoo na galing kay Abalos lamang, kay Marbil, papunta kay Torre, ang mga utos na labagin ang karapatan ng mga sibilyan, ng mga kababayan natin sa KOJC. Saan galing, Brother Franco? Kanino pa ba? Sino pa ba ang pinakaulo ng ating bansa na patuloy na sinisira ang ating bansa? Marcos resign! 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 Inamin niya. Sabi niya, ako ang may gusto na kapag pumasok ng mga pulis, huwag nang umalis.
sa loob ng compound. Kahit ito ay illegal, kriminal na utos, ang makakagawa lamang nito na hahayaan niyang may masaktan na mga sibilyan, may mamatay, may gawing kriminal. Ang mga pulis, ang pwedeng mag-utos niyan ay isang leader na wala sa ustong katinuan na dapat nang palayasin. Marcos Bangat! Palayasin! Marcos Bangat! Palayasin! Marcos Bangat! Palayasin! May video tayo na inihanda para ipakita ang kanyang pananagutan kriminal. Panoorin natin kung gaano kabangag. Sabihin ng official authority, sasabihin nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, how do you say, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government, it was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung meron nang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries, sige, sa tulakan, sa jirian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang nabaril. Dahil ulitin ko, lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo naman naman ito. May dalang baril, iba yung nagiging usapan. Kaya yung stop sabi sa akin. Wala akong gustong masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Ipakita natin maya-maya ang debunking lies na mga video na dokumentado. Pero bago kami ni Brother Franco maghimay-himay nito, may nangalabit kanina. Sabi niya kay Eric, pwedeng kami muna ang bumigay sa kanya at himayin niyo mamaya nila Brother Franco ang kanyang katarantaduhan, kabangagan at utak kriminal na pag-uutos na lusubin, kukumin, saktan at i-terrorize ang mga sibilyan na mga manggagawa ng Kingdom of Jesus Christ. Marcos Baliw! 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 At dahil dyan, uunahin natin ang kanyang naging live topic kanina. Ay, papaya. Before yan, tungayan nyo muna ito. Please. Walang armas ang pumasok ng mga pulis, sabi niya. Ano yan? Si Tore. May baril. Yan, nakasling, may granada. Ang iba mga pulis sa likod, may mga smoke grenade. I-check natin ang audio nito. Ang karesada ng pwede yan kata sa right na yan ay Pasig and elsewhere. Kasi ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not. Yes. Ipagkita namin itong certificate. Magreklamo ka lang attorney kung ito ay isang illegal na operasyon. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. First day pa lang po tayo na pumasok doon na init at aming usap ng unit.
any human rights advocate is not really Sinungaling! Tingin mo ka, bangag ka! lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Walang tarif kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kami ginawa ng so ano yung naman sa revolution? Granada ni siya may suon. No sir, don't touch me. Don't touch me. Hindi totoo na ginawang command center ang loob ng katedral. Ang presensya ng PNP sa nasabing lugar ay para lamang sa pagpapatupad ng batas at siguruhin na walang magiging banta sa kapayapaan at kaayusan. Malinaw na ang ganitong klaseng aligasyon ay naglalayong sirain ang kredibilidad ng operasyon at ng PNP. Yung pagkila ko, parang pinakakuman. So, you cannot go near there. Common sense naman. No. Kailangan mag-picture ka. Sa inyo. Or else, madam, hindi na mag-picture. Picture ka, insensitive. At ka ng mas. COVID ba? No. Bisunod din rin nalaman. Yes, this time. Na security reason, security risk ang dili mag-tanggal mat. Nga naman tagoon ninyong dagway, tinuod man kahapon. Ikral na mga kamayo.
po, wag po tayo dito sa landscape area kasi namamantay na po yung mga talim namin. Salamat po sa inyo. Pwede na po kayong umalis. Kailangan po nila mapayo. i-remove yung Lagi mga po sa barriers. Ipa-vlog ka sana namin mamayos. Yung ginagawang hukay kasi dyan, illegal na yan. Arrest warrant lang dala ninyo. Kasi cathedral yan, that is the most sacred place po ng QJC. Pwede makapasok kami. Rinig natin yung pagmamasa nung may nagmamasa sa ilalim. Ayan, rinig natin yung pagmamasa ng semento ha. Tinood, sir, medyo nakakawa talaga. Pilit po nang hinahawakan ang ating mga leeg para hindi tayo makapagsalita. Pero hindi nila mapipigilan ang ating pagpupuri, ang ating pasasalamat, ang ating pagdakila sa ating dakilang Ama. Dahil our weapons are not carnal. Wala tayong mga baril dito. Wala tayong mga bomba dito, mga kapatid. Ang tanging sandata natin, ang ating mga dalangin, ang ating papuri, pasasalamat sa ating dakilang Ama. If they come from a place of violence,
Kami namin na sir! Nahihina po sila ako sa Nakabubot ang akong balay. The arrest warrant has become used as an instrument to oppress rather than to arrest. Shoutout ng mga babae sila. Kinasuhan ng ako sa PRRC. Mga kababayan natin, yung pang-aaping ginagawa sa KOJC, hindi lamang po yung doon sa kanila, kundi sa bawat isa sa atin. Iglesia ni Cristo, mga Muslim, mga Kristiyano, yan po ang sinasabi sa atin, pati mga Katoliko, ipaglaban natin ang mga Pilipino. Mga kababayan, bumalik. Marcos salot sa kasalot-salutan. Marcos salot sa kasalot-salutan. Marcos salot sa kasalot-salutan. Marcos salot sa kasalot-salutan. Ang malulubhang pagsisinungaling at ang utak ala kriminal ni Marcos upang iutos na di baling may masaktan, di bali nang magsinungaling sa mga sibilyan, ginawa niyang pangtakip ang kanyang otoridad bilang Pangulo para ipagpapatuloy ang terorismo at pananalasa ng kanyang puwersa sa mga pulis.